Ngayong umaga, pasok na naman, galing pang gabi. Nakakatamad ngang pumasok kasi wala daw Katniel. Dalawang araw lang naman kami magpapangumaga dyan. Pero pagkatapos nun, panggabi ulit. Kaya just ulit ng pagtulog. Wala na tayong magagawa kasi trabaho yan, di ba? So, tis-tis na lang tayo. Sa inyo ba, mga kapwa ko ka-OFW? Ano ba mga shifting nyo sa trabaho nyo? Ganito rin ba? Maaga nga yung oras ng gising ko ngayon. Kasi pagka uwi kahapon galing trabaho, natulog ka agad ako, no? At yun, dire-diretso natulog ko. Kaya kanina, mga alauna pa lang, gising na ako. Pero hindi ako bumangon nun kasi napakaaga pa naman nun. Ayan, yung routine ko. Ginit muna ng tubig para makapagkape, kakain, tsaka maliligo. Pero may time naman na maliligo muna ako bago magkape at kumain. Depende kasi sa oras ng gising ko. Sakto nga nakapagluto ng ulam si Camille kahapon, kaya ayan, may ulam. Pero madalas kapag inabot ng katamaran talaga, ayan, nilagang itlog na lang o kaya pritong itlog. Ika nga nila, egg is life. Yung mga araw nga napapaisip ka na lang na nakakapagod din pala, no? Parang paulit-ulit na lang yung routine mo araw-araw. Pasok, tutulog, gising. Siyempre, di ba pwedeng kalimutang gumising, di ba? Trabaho na naman. Yun ang buhay abroad. Pero kahit di naman sa Pilipinas, ganun din naman, di ba? Pasok ka, tutulog, uuwi, pasok na naman. Pinagkaiba lang kasi ng pagka-abroad tsaka Pilipinas. Sa Pilipinas, kasama mo pamilya mo. Sa abroad, isa ka lang. Kaya kadalasan yung mga ibang OFW natin, naatake ng depression, homesick. Kasi nga, mahirap din pag nasa abroad ka, lalo na kung wala ka nakakausap, kung may mga problema ka, di ba? Maaga pa naman, kaya yan, nood-nood muna ako habang kumakain. Browse-browse sa Facebook. Pagkatapos nga, yun, naghugas na rin ako ng kainan ko, pinagkapihan ko, para makaligo na rin. Ano ba naman, kakanood ko, hindi ko na malayan, past 4 AM na pala. Maya-maya gigising na si Camille. Nagulis-ulis na rin ako dito sa kusina, mamaya naman sa kwarto pagkagising na si Camille. Sakto yun, pagkatapos ko maligo, gising na rin yun. Siyempre, kailangan natin panatiliin na kahit anong busy natin sa trabaho, mapanatili pa natin malinis yung bahay natin kasi dyan tayo umuwi Masarap din kasi sa pakiramdam na makikita mo yung bahay mo na malinis, di ba, pagka umuwi ka, galing trabaho. Pagkatapos ko maglinis dyan, diretso na rin ako maligo. Gusto ko rin kasi after kong maligo at makapag-ayos ay makakatambay-tambay pa ako sa bed. Magawa ko pa yung mga bagay na gusto ko pang gawin bago ako pumasok trabaho ulit. At nung matapos nga akong maligo, ayun, gising na nga si Camille. Kaya nagdiretso natupi na rin ako at ayos ng bed ko. Hanggat maaari kasi hindi ko binubuksan ng ilaw hanggat tulog pa siya. Kasi ayoko rin gagawin sa akin yung ganun. Pero kung talagang kailangan yung oras na, okay lang para magising na rin, di ba? Buti na nga lang magka-shift kami. At least hindi nahihirapan kasi palalo na pag may papasok yung isa matutulog pa lang. Nahihirapan mag-adjust. Kasi nga hindi makakakilos yung isa kasi may matutulog. Yung isa naman hindi basta-basta makakatulog kasi nga may kikilos pa. So magigising-gising lang din siya. Sasakit lang ang ulo. Sa Poland pa lang, body-body na kami yan. Kaya alam na namin ang ugalit ng isa't isa. Pag may topak yung isa, hindi dapat magkukulit yung isa. Kadalasan ganun naman talaga dapat, di ba? Pag magkaka-roommate kayo, respeto rin, di ba? Fast forward na nga tayo. Ito na nga, papasok na nga kami. May mga araw pa kami na nananakbo dyan. Paghabol lang sa tram. Kasi nga may mga oras yung daan ng tram dito. Minsan hindi namin namamalayan. Kakanood din sa cellphone. Ayan. Muntik na maiwanan ng mga tram. Mahirap kasi maiwanan ka ng tram dito. Dahil pag naiwanan ka ng tram, malilate ka na dating doon sa pick-up point. At hindi ka naman naiintay ng basta-basta ng driver ng shuttle nyo. Mahirap din kaya mag-commute, lalo na kung late ka na. Kasi malayo pa yung lalakarin mo mula sa babaan ng bus hanggang sa company. Lalo na kung umulan pa at maputik-putik pa yung dadaanan mong talahiban. Fast forward na nga tayo. Naka 2 hours na rin kami sa trabaho. Kaya break time na naman. Coffee break, 10 minutes. At dahil mahilig tayo sa kape, kada break time, nandito tayo sa kapihan para kumuha ng kape. Libre lang naman, kaya walang masama kung uminom ka ng kape. Pahinga-pahinga ka muna habang nagkakape, kwentuhan sa mga kasamahan mo. Maya-maya lang, magla-lunch break na naman at dito nga kami sa kantin na. Tumitingin kami ng mga kakain namin. At ayun ang in-order ko. Nagkataka kayo, bakit walang kanin? Wala kasi talagang kanin na nakapaskil dun sa menu kaya wala kang option. Kaya bawi na lang ulit ng kanin pag uwi ng bahay. Ano masasabi mo Crisis sa life kaya. Order ko. And after 2 hours, Yan na. medyo muulan ng so ngayon. Woo! At ayan na nga, natapos na naman ang 8 oras ng trabaho at pauwi na naman tayo at matutulog na naman at bukas papasok na naman tayo. Salamat sa panonood!